Isang maagang umaga sa Quezon City, mainit at maalinsangan. Nakaupo si EUC David sa malamig na silid ng pambansang punong himpilan ng pulisya sa gitna ng lungsod. Siya ay isang psikolohikal na eksperto sa investigasyon ng krimen, nasa edad 40 at nag-aral ng mga modernong pamamaraan. Ang kasong nasa harap niya ay kakaiba at nakakagambala. 3 anak ng pamilya ni Ginoong Verac, isang maimpluwensyang pamilya sa lungsod, ang sunod-sunod na namatay sa loob ng 4 na buwan. Lahat ng pagkamatay ay ipinalabas ng pulisya bilang pagpapakamatay. Pinag-aaralan ni EUC David ang huling liham ng mga biktima. Ang lahat ng liham ay sulat kamay at iisa ang pagkakasulat. Ngunit ang nilalaman ay nagpapahiwatig ng kabaliwan. Ang mga anito, spirit deities, ay nakatingin sa akin. Dapat kong tanggapin ang parusang kamatayan para sa aking mga kasalanan. Walang sinuman ang makapagliligtas sa akin. Bumuntong hininga si EUC David. Hindi ito pagpapakamatay. Ito ay isang mamamatay tao na kumokontrol sa pag-iisip ng mga biktima at pinipilit silang mamatay. Ang konklusyon ni EUC David ay mahirap tanggapin para sa pulisya. Ang lipunang Pilipino ay punang pamahiin at paggalang sa mga babailan, spiritual mediums. Naniniwala ang mga tao na ang mga pagkamatay na ito ay sanhi ng galit ng mga Diyos. Si Coronel Varactor ay dating guro ni EUC David at ang hepe ng pulisya sa probinsya. David, kilala kita. Naniniwala ka lang sa siyensya. Ngunit ito ay Pilipinas. Ang mga anito ay totoo, sabi ni Varactor na may mukhang nag-aalala. Hindi ako naniniwala sa anito, Coronel. Naniniwala lang ako sa pag-iisip ng tao. Ang mamamatay tao na ito ay gumamit ng pangalan ng anito upang takutin ang mga biktima. Dapat siyang maging isang tao na alam ang psikolohikal na kahinaan ng mga biktima. Pinag-aralan ni EUC David ang pang-araw-araw na talaan ng mga biktima. Ang 3 biktima ay regular na humingi ng payo sa isang babailan sa nakalipas na 6 na buwan. Isang babailan. Ano ang pangalan niya? Ang pangalan niya ay Aling Sukata. Nakatira siya sa isang lumang kubo ng babailan sa labas ng Quezon City. Siya ay kilala bilang isa sa pinakamaimpluwensyang babailan. Nagpunta si EUC David sa kubo ng babailan ni Aling Sukata sa labas ng Quezon City. Ang ingay ng lungsod ay nawala at ang tanging natira ay ang bulong ng mga dahon at ang tunog ng kuliglig. Ang kubo ng babailan ay gawa sa lumang kahoy. Nagdudulot ito ng malamig at madilim na anino. Ang buong kapaligiran ay punang amoy ng lamparan ng langis, amoy ng mga bulaklak, at amoy ng hindi kilalang tradisyonal na gamot. Sa loob ng kubo, nakaupo si Aling Sukata. Siya ay isang babailan na nasa edad 50. Makeup ang nakapahid sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay malalim at makinang. Chay. David, sinabi na sa akin ng anito na darating ka, sabi ni Aling Sukata sa malamig na boses. Gusto kong magtanong sa iyo ng ilang bagay. Tungkol sa mga anak ni Ginoong Verac. Nagpakamatay ba sila? Umiti ng mapait si Aling Sukata. Iyon ang kanilang kapalaran. Nakita ng anito ang kanilang kasakiman at kawalan ng katarungan. Walang sinuman ang maaaring magsinungaling sa anito. Naramdaman ni EUC David ang psikolohikal na impluwensya ni Aling Sukata. Gumagamit ang babaeng ito ng isang maskara ng relihiyon upang kontrolin ang mga tao. Tiningnan ni EUC David ang estatwa ng anito sa sulok ng silid. Ang gintong mga mata ng estatwa ay makinang at tila buhay. Nakita niya ang isang duguang panyo sa tabi ng bag ni Aling Sukata. Ang simbolo ng pamilya ni Ginoong Verac ay nakaukit sa panyo na iyon. Ano ito? Tanong ni EUC David. Ang ngiti ni Aling Sukata ay agad na nawala. Pagkatapos bumalik mula sa kubo ng babailan ni Aling Sukata, nagsimula si EUC David ng isang detalyadong investigasyon sa kasaysayan ng pamilya Verac. Ang mga Verac ay isang maimpluwensyang pamilya, ngunit natuklasan ni EUC David na ang kanilang kayamanan ay nagmula sa iligal na negosyo. Si Ginoong Verac ay nasangkot sa iligal na pagtotroso na malapit sa politika. Ang 3 namatay na anak ay dumaranas ng psikolohikal na stress
dahil sa masamang gawa ng kanilang ama. Natatakot sila sa kanilang ama. Ngunit sila rin ay adik sa pera ng kanilang ama, isinulat ni Ilse. David sa kanyang talaan. Sinuri niya ang medikal na talaan ng mga biktima. Ang 3 biktima ay nagdusa mula sa insomnia, pagkakita ng multo at pakiramdam ng pagkakasala sa huling yugto ng kanilang buhay. Ito ay manipulasyon. Sinamantala ni Aling Sukhata ang kanilang may kasalanan na konsensya. Nag-aral si Ilse. David tungkol sa ritual at sikolohiya ng babailan, spiritual medium. Naunawaan niya na nagbigay si Aling Sukhata ng psikolohikal na presyon sa kanyang mga biktima sa loob ng kubo ng babailan na napapalibutan ng kadiliman at ingay. Pagpapalala ng insomnia, pinilit ni Aling Sukhata ang mga biktima na tumayo ng magdamag sa harap ng kubo ng babailan upang makinig sa tinig ng mga Diyos Bathala. Ang insomnia ay nagpapahina sa isip ng tao. Paglalantad ng kasalanan, sa pagdating sa kubo ng babailan, lihim na inilalantad ni Aling Sukhata ang nakaraang pagkakamali ng mga biktima. Ito ay isang paraan upang kontrolin ang kanilang emosyon. Pagturo ng kamatayan, sa huli, itinuro ni Aling Sukhata na hindi sila mapapatawad ng anito at ang pagpapakamatay ang tanging paraan upang makamit ang kaligtasan. Ito ay isang paraan ng pagpatay na nagtutulak ng kabaliwan. Hindi gumamit si Aling Sukhata ng kutsilyo o baril, ngunit ginamit niya ang isip bilang sandata. Ipinadala ni Ilse. David ang dugo ang panyo na natagpuan sa kubo ng babailan sa laboratorio. Ang panyo ay may simbolo ng pamilya ni Ginoong Virac. Dumating ang resulta ng laboratorio. Ang dugo sa panyo ay kinumpirma na dugo ng bunso ni Ginoong Virac, si Koheng. Ngunit ang mas nakakagulat ay may iba pang uri ng dugo sa panyo. Ito ay dugo ng isang babae. Hula ni Ilse. David na si Aling Sukhata, na pumatay sa mga anak ni Ginoong Virac, ay nagtatangkang patayin din ang kanilang ama, si Ginoong Virac. Binalaan niya si Coronel Veracter. Coronel, naghahanda si Aling Sukhata na patayin ang huling biktima. Malamang iyon si Ginoong Virac. At ang dugo ng babae sa panyo ay maaaring ang huling nakaligtas na magmamana ng kayamanan ng pamilya Virac. Nagpasya si Ilse. David na pumunta sa kubo ng babailan ng mag-isa. Kahit na ang batas ay hindi pinapansin ang pamahiin, dapat siyang magbigay ng katarungan. Dumating si Ilse. David sa kubo ng babailan ni Aling Sukhata sa pangalawang pagkakataon ng walang opisyal na pahintulot mula sa pulisya. Madilim ang gabi at malamig na hangin ang humihip sa paligid ng kubo ng babailan. Sa loob ng kubo, si Aling Sukhata ay nakasuot ng pulang kasuotan ng babailan at nagdaraos ng ritual ng babailan. Ang buong kapaligiran ay umalinggaw sa tunog ng tambol at tunog ng kulintangan, gong xylophone-like instrument. Ang mga mata ng estatwa ng anito ay makinang sa ilalim ng liwanag ng lampara ng langis. Nilapitan ni Ilse. David si Aling Sukhata na nakaupo ng tahimik. Bakit ka bumalik, doktor? Hindi ka gusto ng anito, sabi ni Aling Sukhata ng pabulong ngunit may impluwensya. Gusto kong magtanong tungkol sa dugo ang panyo. Ang panyo na may dugo ni Koheng. Ang nakangiting mukha ni Aling Sukhata ay agad na nagbago. Ang kanyang mga mata ay tumingin kay Ilse. David nang may galit. Huwag kang magsalita tungkol sa dugo at laman sa loob ng kubo ng babailan. Ito ay isang lugar ng relihiyon. Ito ay isang lugar ng krimen. Hindi ka lang nagbigay ng psikolohikal na presyon kay Koheng, ngunit nagbigay ka rin ng pinsala sa katawan, sabi ni Ilse. David nang malinaw. Nagpasya si Ilse. David na ilantad ang misteryo ng 2 uri ng dugo. May dugo rin ng isang babae sa panyo. Dugo ba iyon ang huling nakaligtas na magmamana ng kayamanan ng pamilya Virac? Si Aling Sukhata ay nagulat ng biglaan. Tumingin siya sa buong kubo ng babailan. Inihahanda ni Ginoong Virac na i-donate ang kanyang kayamanan sa kubo ng babailan. Masyadong sakim ang kanyang mga anak at pinarusahan sila ng anito. Hindi. Pagkatapos mamatay ang 3 anak, ang mana ay ililipat sa dating asawa ni Ginoong Virac. Sinuri ni Ilse. David ang talaan. Ang mana ng 3 biktima ay inilipat sa isang lihim na organisasyon na may kaugnayan sa tagapayo ng pamilya at Aling Sukhata.
Ang dugo ng babae ay dapat na dugo ng isang saksi na magmamana ng huling kayamanan ni Ginoong Vera. Hindi mo lang sila ginawang baliw at pinatay, ngunit kinuha mo rin ang kanilang kayamanan. Sinubukan ni Aling Sukata na kontrolin ang kanyang kalmado. Ang kanyang mga mata ay makinang tulad ng malamig na apoy. Natagpuan ni E.C. David ang kahinaan ng babailan. Ang kanyang kapangyarihan ay nagmula sa panlilinlang sa isip ng tao. Hindi ka anito. Para kang isang psychologist. Alam mo kung paano kontrolin ang isip ng tao. Gumawa ka ng isang multo at pumatay ng tao. Ibinalik ni Aling Sukata ang kanyang espiritual na maskara. Ang kasuklam-suklam na mukha ng isang kriminal ay lumitaw sa kanyang mukha. Nagdusa sila dahil sa kasakiman. Binigyan ko sila ng kapayapaan. Hindi. Ginawa mo iyon para sa pera. Kailangan ni E.C. David na mabilis na magtipon ng ebidensya upang iligtas ang buhay ni Ginoong Vera. Dapat niyang hanapin ang lihim na silid sa labas ng kubo ng babailan. Ang silid na ito ay dapat na ang lugar na ginamit ni Aling Sukata upang sakitang psikolohikal ang mga biktima. Bumalik si E.C. David sa pambansang punong himpilan ng pulisya na may impormasyon na nakuha mula sa kubo ng babailan. Agad siyang nakipagkita kay Coronel Veracter. Ang buong opisina ay punang tensyon. Coronel, dapat nating iligtas si Ginoong Verac ngayon din. Naghahanda si Aling Sukata na patayin siya sa psikolohikal na paraan tulad ng pagpatay niya sa kanyang mga anak. David, ano ang iyong ebidensya? Ang dugo ang panyo at ang psikolohikal na pagsusuri. Ang hukuman ay tatanggapin lamang ang galit ng mga Diyos, pagod ang mukha ni Veracter. Isinara ng pulisya ang kaso ng pagkamatay ng pamilya Verac dahil sa relihiyosong paniniwala. Ang siyentipikong paliwanag ni E.C. David ay nakikita nila bilang kabaliwan. Hindi sila nagpakamatay, Coronel. Kinontrol ni Aling Sukata ang kanilang mga panaginip at lumikha ng paniniwala na ang kamatayan ang kanilang kapalaran. Upang nakawin ang kayamanan ng pamilya Verac. David, ikaw ay mapaparusahan para sa iyong imahinasyon. Hindi natin maaaring galawin si Aling Sukata. Siya ay may impluwensya, malinaw na tumanggi si Veracter. Nagagalit si E.C. David dahil sa limitasyon ng batas. Ang pamahiin ng pulisya ay nagpoprotekta sa mamamatay tao. Lihim niyang sinuri ang dokumento ng ari-arian ng pamilya Verac. Inihahanda ni Ginoong Verac na i-donate ang kanyang natitirang ari-arian sa kubo ng babailan pagkatapos mamatay ang kanyang mga anak. Ang petsa ng paglipat ay ngayong gabi. Ang plano ni Aling Sukata na ilipat ang ari-arian ay ginawa ng sistematiko. Kinontrol niya ang tagapayo ng pamilya at ang legal na organisasyon. Hinahanap ni E.C. David ang kasalukuyang pinagtataguan ni Ginoong Verac. Umalis si Verac sa kanyang lumang bahay at nagtatago sa isang liblib na lugar. Siya ay natatakot. Naniniwala siya na ang anito ay nakatingin sa kanya. Dahil sa pagtanggi ng tulong ni Coronel Veracter, nagpa siya si E.C. David na simulan ang solong operasyon. Hindi siya gumamit ng armas o puwersa ng pulisya. Ang tanging sandata niya ay ang kaalaman tungkol sa isip ng tao. Dumating si E.C. David sa pinagtataguan ni Ginoong Verac sa hating gabi. Ito ay isang lumang bahay sa labas ng Quezon City. Sa loob ng bahay, nakaupo si Ginoong Verac na natatakot. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng senyales ng insomnia at kabaliwan. Ang buong bahay ay punang alay ng anito at ang impluwensya ni Aling Sukata ay nangingibabaw dito. Si Ginoong Verac ay bumubulong. Kinuha ng anito ang aking mga anak. Sa huli, kukunin din ako ng anito. Tama ang babailan, si Aling Sukata. Dapat lutasin ni E.C. David ang puzzle ng kabaliwan upang iligtas si Ginoong Verac mula sa psikolohikal na pag-atake. Dapat niyang alisin ang maskara ng anito at ipakita ang tunay na mukha ng mamamatay tao. Pumasok si E.C. David sa lumang bahay kung saan nagtatago si Ginoong Verac. Madilim ang buong bahay. Ang amoy ng makeup at amoy ng lampara ng langis ay magkahalo. Tiningnan ni Ginoong Verac si E.C. David nang may nanginginig na mga mata. Ikaw ba ay lingkod ng anito?
Ano ang ginagawa mo rito? Tanong ni Verac sa pabulong na boses. Naparito ako upang dakpin ang mamamatay tao. Hindi pinatay ng anito ang iyong mga anak. Kinontrol ni Aling Sukata ang kanilang isip at pinatay sila. Hindi. Pinarurusahan ako ng anito. Nag-iligal na pagtutroso ako. Pumatay ako ng tao. Hindi ako patatawarin ng anito, sigaw ni Vera. Sinubukan ni Ilse. David na ipaliwanag ang psikolohikal na pamamaraan ni Aling Sukata kay Vera. Manipulasyon ng panaginip, gumamit si Aling Sukata ng sound waves at amoy upang paniwalain ang mga anak ni Vera na nakakakita sila ng multo sa gabi. Ang kakulangan sa tulog ay sumira sa kanilang emosyon. Pagsasamantala sa kasalanan, alam ni Aling Sukata ang masamang nakaraan ng pamilya Verac at ginamit ito bilang bitag upang itulak sila na tanggapin ang kamatayan. Dahan-dahan, naniwala si Ginoong Verac sa mga salita ni Ilse. David. Ngunit ang takot ay nananatili pa rin sa kanya. Bigla, may katok sa pinto na narinig. Sa hating gabi, ito ay panganib. Darating na sila. Ang mga tao ng anito ay darating na, nanginginig si Vera. Nang buksan ang pinto, isang tagapayo ng pamilya at isang clerk ng batas ang dumating. Ang kanilang mga mukha ay malamig. Sila ay dapat na mga tao mula sa network ni Aling Sukata. Ginoong Verac, narito kami upang lagdaan ang dokumento ng paglipat ng ari-arian. Dapat mo itong lagdaan ngayong gabi. Kailangan itong ilipat sa kubo ng babailan. Naghahanda si Verac na lumagda dahil sa psikolohikal na presyon. Agad na pinigilan ni Ilse. David. Sandali lang. Si Ginoong Verac ay dumaranas ng matinding psikolohikal na stress. Wala siyang kakayahan na lumagda. Tiningnan ng tagapayo si Ilse. David nang may malamig na titig. Sino ka? Hindi ka kinikilala ng pulisya. Ibinato ni Ilse. David ang legal na dokumento sa mesa. Pagkatapos, nagsimula siyang gamitin ang kapangyarihan ng isang psychologist. Nililin lang din kayong dalawa ni Aling Sukata. Ang kanyang kapangyarihan ay nagmula sa inyong kasakiman. Hindi kayo gumagalang sa anito, gumagalang kayo sa pera. Ang malinaw na salita ni Ilse. David ay tumama sa isip ng tagapayo at clerk. Ang kanilang mga mukha ay nagsimulang magpakita ng pag-aalala. Sa sandaling iyon, si Ginoong Verac ay umabot sa huling yugto ng kabaliwan. Kinuha niya ang isang maliit na kutsilyo at sinubukan ang pagpapakamatay. Agad na hinawakan ni Ilse. David si Verac. Nagkaroon ng pagpupumigla sa pagitan nila. Hindi ka maaaring mamatay, Verac. Hindi ka pinarusahan ng anito. Namatay ang iyong mga anak sa kamay ni Aling Sukata. Dapat kang mabuhay at magbigay ng patotoo. Ang malalakas na salita ni Ilse. David ay agad na humugot sa isip ni Verac mula sa bitag ng multo. Ang kutsilyo ay nahulog sa sahig. Ang tagapayo at clerk ay tumakbo papalabas ng bahay ng may takot. Ang plano ni Aling Sukata na ilipat ang ari-arian ay nasira. Tiningnan ni Ilse. David si Ginoong Verac. Ang isip ni Verac ay malaya na. Ngunit ang labanan ay hindi pa tapos. Ipinadala ni Ilse. David si Ginoong Verac sa isang mapagkakatiwalaang ospital ng lihim. Kakailanganin ni Verac ng oras upang gumaling mula sa psikolohikal na trauma. Ngunit ang kanyang patotoo ay sapat na upang dakpin si Aling Sukata. Kahit na tumawag siya kay Coronel Veracber, ang pulisya ay natatakot pa rin sa impluensya ni Aling Sukata. David, hindi ko sinasabing hindi ako naniniwala sa iyong teorya. Ngunit wala pa tayong opisyal na warrant para sa paglusob sa kubo ng babailan, sabi ni Veracber na may pag-aalala. Alam ni Ilse. David na kung maghihintay siya sa batas, si Aling Sukata ay tatakas o sisirain ang ebidensya. Nagpasya siyang gawin ang solong operasyon muli. Bumalik siya sa kubo ng babailan ni Aling Sukata sa hating gabi. Ang hangin ay malamig at maalinsangan. Ang liwanag ng lampara ng langis ay malabo sa paligid ng kubo ng babailan. Maingat na sinuri ni Ilse. David ang labas ng kubo ng babailan. Dapat niyang hanapin ang lihim na silid na ginamit ni Aling Sukata upang sakitang psikolohikal ang mga biktima.
Nagpunta siya sa likod kung saan ang amoy ng bulaklak at amoy ng insenso ay bumaba. Ang tanging naroon ay ang amoy ng lumang kahoy. Sa likod na dingding ng kubo ng babaylan, nakita niya ang isang lumang basahan na may mansa. Nang alisin niya ang basahan, nakita niya ang isang bakal na pinto. Ang bakal na pinto ay natatakpan ng lupa at kahoy. Narito na, sabi ni Ilse. David pabulong. Gumamit siya ng isang bakal na patpat upang subukang buksan ang bakal na pinto. Ang kalawangin na bakal na pinto ay bumukas na may malakas na tunog. Sa likod ng bakal na pinto ay may isang maliit na hagdanan. Ang hagdanan ay humahantong sa isang maliit na silong. Ang hangin ay mabigat dahil sa kakulangan ng bentilasyon sa ilalim ng hagdanan. Madilim ang maliit na silid. Ang liwanag ng flashlight ni Ilse. David ay tumusok sa buong silid. May mga kakaibang bagay na natagpuan sa silid. Aparato ng sound wave, isang modernong aparato ang naka-install sa dingding. Nagdudulot ito ng mababang frequency wave na hindi naririnig ng tainga ng tao. Ang mga alon na ito ay lumilikha ng mga sintomas tulad ng insomnia, delusyon at pagkakita ng multo. Mabahong sangkap, sa mesa ay may mga selyadong bote na mailason at kemikal. Ginagamit ang mga amoy na ito upang magdulot ng takot at kalituhan. Bangkay, sa sulok ng silid, natagpuan ni Ilse. David ang dalawang kalansay ng tao na natatakpan ng lumang damit. Sila ay dapat na mga biktima ni Aling Sukata bago ang tatlong anak ng pamilya Vera. Bumuntong hininga si Ilse. David. Hindi gumamit si Aling Sukata ng relihiyon sa lahat. Siya ay isang henyo na kriminal na gumamit ng psikolohiya, pisika, at parmasya upang gumawa ng pagpatay. Kinuhanan niya ng larawan ang ebidensya. Ito ay ang hindi mapag-aalinlangan ng ebidensya para magbigay ng opisyal na warrant si Coronel Veracter. Dinala ni Ilse. David ang litrato ng ebidensya na nakuha mula sa lihim na silid kay Coronel Veracter. Ang mga litrato ng sound wave apparatus, nakalalasong mabahong sangkap, at kalansay ng tao ay ganap na bumagsak sa maskara ng babailan na si Aling Sukata. Saan nagmula iyan, David? Tanong ni Veracter nang nagulat. Mula sa lihim na silid ni Aling Sukata. Gumamit siya ng teknolohiya upang pumatay ng tao sa ilalim ng pagkukunwari ng relihiyon. Ito ay pagpatay, Coronel. Tiningnan ni Coronel Veracter ang mga litrato. Ang kanyang pamahiin ay bumagsak dahil sa pinagsamang modernong teknolohiya at malupit na krimen. Kahit na natatakot siya sa impluensya ni Aling Sukata, nagbigay siya ng opisyal na warrant dahil sa hindi mapag-aalinlangan ng ebidensya. Ipunin ang koponan agad. Palilibutan natin ang kubo ng babailan. David, dapat kang sumama sa amin. Ang iyong psikolohikal na kaalaman ay mahalaga. Sa hating gabi, nagtungo ang konvoy ng pulisya sa kubo ng babailan ni Aling Sukata. Kahit na lihim na ipinadala ang puwersa ng pulisya, naramdaman ni Ilse. David na alam na ni Aling Sukata ng maaga. Sa sala ng kubo ng babailan, nakaupo si Aling Sukata sa pulang kasuotan ng babailan. Ang buong kapaligiran ay tahimik. Pagkatapos palibutan ng pulisya ang kubo ng babailan, sumigaw si Veracter sa megaphone. Aling Sukata, dapat kang sumuko. Ikaw ay inaresto para sa pagpatay. Si Aling Sukata ay umupo ng tahimik at mumiti. Ang kanyang mga mata ay matalas. Hinihintay ka ng anito. Ang lahat ng nagkasala ay tatanggap ng parusa, ang kanyang boses ay umalinggaw sa buong kubo ng babailan. Pinigilan ni Ilse. David si Veracter. Coronel, hindi tayo maaaring pumasok sa pamamagitan ng puwersa. Gagamitin niya ang psikolohikal na pag-atake. Naglakad si Ilse. David sa pintuan ng kubo ng babailan ng mag-isa. Nagsimula ang psikolohikal na labanan sa pagitan ni Aling Sukata at Ilse. David. Gusto mo bang isipin ko na ikaw ay isang anito, Aling Sukata? Ang iyong sound wave apparatus at nakalalasong amoy ay nasa silong. Ikaw ay isang sinungaling. Hindi mo naiintindihan ang may kasalanan na konsensya ni Ginoong Vera. Ang bawat tao ay may kasalanan na nakaraan. Ang kamatayan ay nasa iyong panaginip din, tanong ni Aling Sukata nang may matinding titig. Naramdaman ng katawan ni Ilse. David ang presyon.
Ang psikolohikal na impluwensya ni Aling Sukhata ay malakas. May kasalanan akong nakaraan, ngunit hindi ako mamamatay tao. Gusto mo ang kayamanan ng pamilya Virac. Ang iyong tunay na mukha ay kasakiman. Ang malinaw na salita ni E.C. David ay tumama sa isip ni Aling Sukhata. Ang kanyang pandaraya sa babaylan ay nawasak. Bigla, tumakbo si Aling Sukhata sa estatwa ng anito. Ang psikolohikal na maskara ni Aling Sukhata ay bumagsak dahil sa mga salita ni E.C. David. Nagpasya siyang lumaban ng walang pagsuko. Tumakbo siya sa estatwa ng anito at pinindot ang isang lihim na switch. Agad, lumakas ang lamparan ng langis sa kubo ng babaylan ng may apoy. Sinubukan ni Aling Sukhata na sunugin ang kubo ng babaylan at tapusin ang kanyang sariling buhay kasama ang ebidensya. Ililigtas ako ng anito. Lahat kayo ay tatanggap ng parusang kamatayan, sumigaw si Aling Sukhata ng baliw. Umiwas si E.C. David sa apoy at tumakbo kay Aling Sukhata. Pumasok din si Coronel Virac at ang pulisya sa kubo ng babaylan. Ang buong kubo ng babaylan ay punang init at usok. Kinuha ni E.C. David si Aling Sukhata mula sa apoy. Sinubukan ni Aling Sukhata na kumawala mula sa mga kamay ni E.C. David. Ang kanyang pulang kasuotan ng babaylan ay makinang sa ilalim ng dilaw na ginto na kulay ng apoy. Bitawan mo ako. Hayaan mo akong pumunta sa anito. Bibigyan ako ng anito ng kayamanan. Walang makapagliligtas sa iyo, Aling Sukhata. Ikaw ay isang mamamatay tao. Ang iyong kapangyarihan ay nagmula sa takot. Ibinagsak ni E.C. David si Aling Sukhata sa lupa. Ang may kasalanan na konsensya at kabaliwan ay magkahalo sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, umagos ang luha mula sa mga mata ni Aling Sukhata. Iyon ay ang luha ng babaylan. Ang mga luha na ito ay hindi dahil sa pagsisisi, ngunit dahil sa pagsuko. Sinubukan ng pulisya na kontrolin ang apoy habang kinakapapan ni Coronel Virac si Aling Sukhata. Umalis si E.C. David sa nasusunog na kubo ng babaylan. Ang kanyang buong katawan ay punang amoy ng usok. Ang pag-aresto kay Aling Sukhata ay nagtapos sa krimen ng pamilya Virac. Si Ginoong Virac ay gagaling din psikolohikal at maaaring magbigay ng patotoo. Tinapik ni Coronel Virac ang balikat ni E.C. David. David, tama ka. Tiningnan lang namin ang anito. Hindi namin nakita ang mamamatay tao. Tiningnan ni E.C. David ang madilim na langit. Ang kasong ito ay isang labanan sa pagitan ng siyensya at pamahiin. Ang kanyang trabaho ay hindi lamang upang ilantad ang krimen, kundi upang iligtas din ang isip ng tao mula sa bitag ng kasakiman at takot. Ang luha ng babaylan ay ngayon ay naging malamig na tubig ng katarungan. 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 Katarungan.